sa atong pagtuon karon nga i-sum up nato ni tanan ang ginatawag nga iban pa nga mga bersikulo diri sa Trinity, tapos ginatawag nga divine essence o kon balaanon nga kinaiya sang Dios. Kinaiya sang Dios, divine essence. Pagkauman magakadto ta sa ginatawag nga arena. No, arena ang pakig-away naton bilang sundalo ni Kristo. Nga ang arena diri o kon ang pag-away do mga gladiator ana. Kuani dira sa kalag sang tawo. Okay, sa atong pagsugod anay nga mag-pray kita. Check sa atong kagalingon. If necessary nga naay something to confess, tapos pasalamat sa Ginoo as in everything, give thanks unto the Lord. Pagkauman sina igatingog na ako ang pagampo. Sige, let's pray. Sa imo lang Amay, salamat kay sa mga higayon, mga opportunity natin nimo sa amon sa pagtuon sa imong pulong of keeping moving on to be like Christ, sa ginatawag nga maturity, kag para gid sa amon nga kayuhan nga everything kanang maayo kid nga mga itabo sa among kinabuhi. Gani sa imo sa pag-friends pagtuon nagampo kami sa teaching ministry gid nga sa imo ginasalig gid ang tanan as our divine teacher. Okay, we are just an instrument, a mouthpiece sa pagpadayag sa imong mapulong. Kag bisan Ginoo giving us spiritual IQ kag spiritual understanding nga dili sa amon nga intellect kung sa ano man nga pamagi sa tawhanon. Gani ida lang sa imong grasya, sa imong ginawtanan sa gihapon ginasaligid nga sa imong pasalamatan pinagi sa ngalan Jesus Christ. Amen. Okay. So nagtuon kita sang Trinity, divine essence, kinaiya sang Dios. So sa atong pagtulunan may ara sa napulo ang kinaiya sang Dios sa pagpadayag sa iyang mga pulong nga ang Dios una labaw sa tanan, sovereign. Tapos may ara sa ginatawag nga eternal life, no beginning, no ending. Tapos sa iyang gugma, siyempre ang gugma ya sa ilang tatlo, as three persons, three individuals sa Trinity, no, nga ginatawag nga self-divine love. Tapos ang iyang gugma sa kalibutan nga ginatawag nga impersonal love. Pero ang gugma niya sa aton nga mga tumulo is personal love. But nga kung walay application sang pulong sang Dios, tawag nga doktrina, biblical truth sa aton, na ginadisiplina niya. In other words nga kung makahimo sang sala, na disiplina niya sala because it is unlike God. Amo na nga ginatun-an naton ng kinaiya sang Dios. Kag subong sa iyang ginatawag nga absolute righteousness, hingpit ang iyang pagkamatarong, subong man sa iyang justisya. Kag siya is omniscience, kabalo siya sang tanan, omnipresence, omnipotence, all powerful, immutable, wala siya pagbalhin, kag veracity, he is the God of truth. Now, ang isa po dire sa karon nga ginasum up naton dire nga tatlo nga persona sa pagka-Dios, tapos sila isa lang ang kinaiya. Amo na wala na sila na walay conflict da sa ila. Walay pagsumpaki sa ilang tatlo kay isa lang sila ka kinaiya. Dapas mula sa isa ka tawo nga alangan sumpakion mo imong kagalingon. So sa amo na nga aton Dios is isa gyapon, monotheistic, tungod kay isa lang ang ilang kinaiya pero sa tatlo ka persona. Kag isa man na aton man napadayag sa ginatawag nga chilim kag dimot, no? Nga God created man in His own image and in His own likeness. No, dira po makita naton ang ginatawag nga sa pagkatatlo nga persona sa Dios. Nga halimbawa ning chilim nga image, shadow image, ambot ano silong ko, dagway ba o ano, basta image. No? Dagway ba? Oh, okay. Pero ginasiling siya sa chilim nga kanang not visible, but nga non invisible, not visible pero real, no? So sa kalag ang tanan nga tao may ara sang kalag kag siyempre hindi siya makita, hindi siya makita pero matuod kay ngano kay ang kalag hindi makita and yet may ara siya sang kinaiya. So kada tao, believer kag unbelievers, may ara kita sang mentality,
may ara kita emotion, may ara kita volition, freedom, kag may ara kita self-consciousness, kag may ara kita sang conscience. So amo nang kinaiya sang kalag, tanan may ara sina. Kag amo man sa Dios nga may ara man sila sang kinaiya. Amo tong napulo ka kinaiya nga sovereign, eternal life, love, tapos absolute righteousness, justice, tapos ang iyang omniscience, omnipresence, omnipotence, tapos immutable kag veracity sa kinaiya sang Dios. So amo na nga gin-create niya si Adan in the image of God, kag in his own likeness nga dimot nga may ara sila sang personality o kun individual ang kada tao. So individual nga subong nga ang Dios, ang the Godhead, may ara sang God the Father, God the Son, kag God the Holy Spirit. No. Hindi amo na nga gatuo kita sa ginato nga Trinity nga may three distinct personalities o kon separate individuality ang kada ang tatlo ka persona sang pagka-Dios. Individual. Buting ano nga ang Dios nga may hindi anak kag hindi wala nga espiritu, kag subong man sa Dios nga anak hindi amay kag hindi siya bala nga espiritu, kag subong man sa bala nga espiritu nga hindi siya Dios nga amay kag hindi siya anak kundi siya balaan nga espiritu. Pero isa lang sila tungod kay isa sila ka kinaiya. Amo na nga monotheistic gyapon ta, hindi polytheistic. Lain sa Dios sa mga sang Egyptian nga ang ilang nga Dios nga isa, lain ang kinaiya, amo na nga may pag-away sa ila. Kag ang isa ka Dios naman, lain naman nga Dios, kag isa lain naman. Halimbawa, Dios nga si Isis, Dios nga si Osiris, si Set. Kag sino pa na ilang mga Dios? Halimbawa tong 10 plagues, 10 ka kalalatan. Kwanto mga Dios to nila? Kag siyempre may arap na sa Bible, makita nimo kapras na karon sa kwan kanang kay Ray na ako nga Bible, makita nimo ang pangalan sang napulo nila ka Dios nga amo tong ginhimo sa Dios sang Israel, no? Dios ni Moses nga naging kalalatan kay ginatabog nila ilang nga Dios. Now kadto ta diri sa Deuteronomy 6:4. Deuteronomy 6:4. Be, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ano sa Ilonggo dra o kon Cebuano? Okay, tanaw nato ni sa kay strong. Kaning mga number dre kay strong ni. So kung magtanaw ka sa mga concordance, bisan kay Spiros Sodiatis, may mga number na siya. Okay, may Old Testament na gali karon si Sodiatis. So makita nimo na siya. 6:4. Sinuduhay kita sa Israel. Ang Ginoo lamang maala atong Dios. Ang Ginoo ka Ginoo lamang. Mao ang aton Dios. Sabi kay imo sa Sais 4. Pamatili o Israel ang Ginoo nga atong Dios, isa ka Ginoo lamang. Okay. Isa ang ginatanaw na ako ng isa gid eh. Ang isa. Okay. Amo na ginatanaw ang isa. Now, kag kani siya ang Deuteronomy nga Hear O Israel. Isa pa ni sila sa una ka grupo, Israel ni tanan. Hinudom nato nga ang Israel na ay 12 ka tribo. Pero makita naton sa pagkaulahi dira, sang na-divide na ang Israel, nahimo na sila nga duha ka bahin. Nga sa northern part sang Middle East, sang o kung sang Kanaan, dili Middle East. Sang Kanaan,
mao nang pulong karon nga Palestine, no? Napulo ka tribo ang sa northern part. Ang sa norte nga bahin amo na ang ginatawag nga Israel. Ani siya kon i-drawing naton. Ara sa mapa sa Bible, mapa. So amo ning Mediterranean Sea. So amo ning Kanaan. Diri sa norte mao ning ginatawag nga Israel. Kag dira ang napulo ka tribo. Diri sa south gintawag ni siya nga Judah. Kag duwa na lang na da ka tribo. Kag ining napulo ka tribo sa norte sang Kanaan. Amo nang pulong karon nga Israel. Nabungkag na sila. Kag anang kapabilin dira nga lugar amo ang ano ganito nga lugar anong ganito babae nga namit ni Jesus Christ sa kwan? Samaria. Samaritan. Okay. Sa Samaria amo nang nabilin dira. Pero inang napulo ka tribo nabungkag na sila tungod sa ilang pagkakurap. Gindisiplina sa Dios. Ining Juda amo nang nabilin karon, amo nang ginatawag nga mga Hudiyo, Juda. Hasta karon amo ni duha ka tribo. Mga Judaizers ang ilang reliyon. No. Hindi na sila Seventh Day kundi Judaizers. Siyempre sila gid ang matuod sa pagdala sa kasugoan ni Moses kay halin pa sa Old Testament mo. So nabahin ni sila ang Israel sa iyang 12 ka tribo nabahin na tunga kag amo na ang isa ka bahin nga duha ka tribo amo nang Juda kag ang napulo amo gintawag nga Israel. Kay makita nimo da gisa nga pamulong sa kwan sa Bible nga may kwadra mo may Juda. Halimbawa karon diri be tempa Juda. Oh, para sa nasa 1 Samuel 8:6. Be 1 Samuel 8:6. Para hindi na matingala kung ngano nga may ara sina nga mga pamulong. Kaya na-divide na niya ang kingdom sa isa ko to ka Bible. Sa panahon ba ni Solomon na-divide ang kingdom? May ara dito sa ginatawag nga daw timeline ba? Sige daw. Unang Samuel 18:16. 18:16. Ano na? Unang Samuel 18:16. 18 kag 16. Sige. Plan si David ginahal sa tibok Israel o Juda kay siya sama ni yung pusong pangulo. Okay. So kinigugma si David sang Israel, tibok Israel kag Juda. Inang Israel amo nang napulo ka tribo nga yara sa norte sang Kanaan. Kag ang Juda duha ka tribo nga ara sa south sang Kanaan. Ano nang south house sa Ilonggo? Kanan? Okay, tao na norte kag south, north kag south. Sige na lang. Basta na lang. Ay, Sor siguro, no? Dilsor? No? Dilsor? Oh, unang malisod. Okay. So, balik na diri sa Deuteronomy 6:4. Ari, wala pa ni nabungkag ang Israel. Wala pa na divide. So, 12 gini siya ka tribo. Here, pamati, Israel. Mga Israelites. Ang Ginoo aton Dios. Ginoo atong Dios. So kanisa is Jehovah, Yahweh, self-existing one, the I am that I am.
aton Dios Elohim. So ang Elohim hinudlo mo nato nga kana siya is plural. So ang Elohim nagaisgot ni siya sang pagkatatlo nga persona sang Dios. God na siya ha. Ang Elohim is God. No. Tanaw nato ni mga pamulong. Pero ina siya is Elohim. Be, testingan ko dire. So kana siya is God. Pero kana siya is plural Elohim. But siya ganon plural. Ngano nga plural? Tungod sa I am. O kung sa iyang phonetics im, plural na siya. Paras ng seraphim. Kung singular siya is seraph. Pero kung damo siya is seraphim. Paras ng cherub, singular. Kung damo is cherubim. Tungod sa I am. Amo na kaysa kung ginabadbad siya, masilinga mga seraphim. Ati amo na plural, no? Mga seraphim. Pero ari ay, Elohim is plural. Diyos. Amo na siya sa Hebrew. Kag amo na atong ginabasihan, bisan sa Genesis 1:1. Nga ang Diyos created the heavens and the earth. So, Simayim, ang heavens, tama na siya. Kaya nga, no, kaysa iban nga pagbadbad, alam mo ba, New American Standard Version o kung sinatawag nga King James o kung NIV, singular ang ginabadbad nila. Ang iban plural, ti ang pamangkot dira sa pagkamatuod, di ang matuod. So matuod tong heavens kay Simayim siya, heavens. Halimbawa, kung makato kita bitanaw lang na akong di sa akong sa dire. Opras ni karon. Sa King James is heaven. Pero dapat na plural kay sungod sa Simayim. Simayim plural siya. Now, kay nga aman tempa katuan tanay de sa kanang so heaven siya. Ambot sa kwan sa adra siguro sa imo langit na Genesis 1:1. Pero sa iban dili siya heaven. Heaven siya. Genesis 1:1. Dere sa nas is heavens. Remember nga ang pulong sa Dios is truth, kamatuoran. Iba ang singular, iba po ang plural. So tama ang nas kay siya is heavens. Kay ngano nga tama siya? Kay ang original language is Simayim, mga maunang heavens. Okay, pero gina-refer na natin din kaning my sword. Tungod kay miara siya sang kwan mo, miara siya sang kanang original language. Miara siya sang original language. Okay, 6:4. Dra sa imo langit lang. Mga langit? Siling. Kay sa Ilonggo Abe, wala siya King James. Walay naspi sagol ang Ilonggo naton nga Bible. Ang Bible naton walay King James. Sagol na siya. Mga langit. So tama siya. Pero ginakuonan na nga King James na. Pero hindi. Pero ang Cebuano, may ara sila King James gin nga Cebuano. Kag may NASB, yung Standard Bible. Kag may ara NIV sa Cebuano. Gitranslate nila sa ana nga mga versions. Pero sa Ilonggo wala. So nakasagol. Sa imunan. Walay mga. Nakalangitan lang. Pero ang pamangkot da kung damo siya, kung isa. Ate. Singular siya? Singular. Dito sa imo, damo. Okay. Pero sa ano man. Pero ang matuod dira is mga langit. Now, balik natin sa Deuteronomy 6:4. Israel, the Lord our God, Elohim, plural na siya, is one. Ano po siya ganon sang one? Ini siya is ikaw nga pamulong. But siya ganon united, kaning one. Kani siya is united. Be?
Ikaw, be, dire ta sa piyak agi. Ikaw. Deuteronomy 6:4. Kani siya is interlinear. Ang gigamit ko rin nga Bible is interlinear. Butsing ganon nga ara gyapon ang original nga lengguwahe is 1. So, ang 1 is are. 1. Number. Okay. Ikaw. Ikad. Oh, pero ang iyang phonetics is ikaw. Ikaw. Now, ikaw is united. Amo na iyang pagkawan nga sila nahiliusa o kung isa. Hear ye, O Israel, the Lord our God is naiusa, isa. Kay tungod sa pulong, ano nga nahiliusa sila? Kay tungod sa pulong nga Elohim, madamo mo. Pero kay ang Bible nagadeklarar dira. Una siling ba nga inductive study nga makita nimo may bersikulo dira nga Dios nga Amay, God the Father, may bersikulo man dira nga Dios nga Anak, God the Son, Son of God, kag may bersikulo man dira nga God the Holy Spirit. Therefore, may ara sang tatlo ka persona o kung tatlo ka individual o kung tatlo ka lain nga isa ang pagka-Diyos. Pero isa sila, amo na nagtuong kita sang divine essence, kay isa lang sila ka kinaiya, wala ka sumpaki. So ginatun-an naton rin ang pagkilala sang aton nga Diyos. Amo na nga therefore may ara sang Trinity pero dili pulong. Inductive studies sa pulong sang Diyos. Tatlo ka persona sa pagka-Diyos. Wala mo naman yung malisod nga mga pagtuluhan nga sa mga nagatuo sa Trinity pero maabot sila is oneness. No, hindi. Tatlo gid ka persona ang Diyos. Bisan makadto ka pa sa Matthew 28:19 nga nagaiskotira sang ila pinasahi nga kinaiya. Halimbawa, betanang Matthew. Amo gani ni dapat ang ipaklaro sa kuan nga magtuon nga importante kayo sa communicator nga magtuon gid sang for study purposes lang sang Greek kumahimo pati sa Hebrew ano ba kay ngano kay sa role sang Granville pag may ara gani sang definite article tapos and pagkahuman may ara na pud sang anak tapos pag human sa and may ara na pud sang bala nga espiritu amon nga of the Father and of the Son ining definite article nagapadayag na sang lain na pud nga persona pero isa sila ka kinaiya isa ka kinaiya pero lain nga persona. Amo na nga ang amay ilain siya sa anak kag sa balaang espiritu kag ang anak lain siya sa amay kag sa balaang espiritu kag ang balaang espiritu lain siya sa amay kag sa anak pero isa lang sila tungod name di plural tungod kay isa sila ka kinaiya. Pero kung wala siya sang definite article isa lang siya ka persona. Kung wala ang the Son and the Holy Ghost, walay the sa Holy Ghost, walay the sa Son, para sila, isa lang na sila nga Father. Amo nang importansya dira sa ilang sa pagtuon sa grammar sang o sa Granville rule sang Greek. Kag wala ka iban basihan sa Bible kundi sa iyang original nga lengguwahe nga sa New Testament is Greek. Alangan ibase mo na sa aton nga grammar
Paras karon sa Ilonggo nga atong gani dictionary kaganipis. Tapos kung ibase mo pa sa Cebuano, kung baga man siya o kung ibase mo man sa Tagalog, nga mas damol ang ilang dictionary. Pero kung ibase nimo sa English, mas damol ang dictionary sa English. Pero mas nindot pagid sa original nga lengguwahe sa Bible nga dira mo gid tanan ibase sa New Testament nga sa Greek kag sa Old Testament nga sa Hebrew. Wala man ta iban basihan. Kag remember nga hinungdan naton nga ang Bible naton hindi ni pang Pinoy. Iya ni kultura kag tradisyon sang Israelite sa Middle East nga pamaagi sa nasod sang Israel. So daghan mo basihan kundi nagalin ayo sa dalad diri sa Pilipinas nga mga paghangop. So the Lord our God is united amo na iyang pagkawan sa ikawd o kun ikad. Para sa punay 1 Timothy 2:5. 1 Timothy 2:5. For there is one God and one mediator between God and men, the man, Christ Jesus. Basta may pangalan gani na nga Jesus Christ. Bibita na to daw, be. 1 Timothy. Kini isa lang mga ka-Diyos. Oo. Kini isa lang ka patunga sa Diyos o sa mga tao. Iniwala sa ilan, kundi ang tao na si Kristo. Okay. Ginatanaw man guna kon diri the man Christ Jesus o tapos ngano nga dili sa Jesus Christ. Kay kung tanawon po naton diri sa kuan sa iyang mga sa Greek may ara gani siya definite article nga the Christ. So hindi sa Jesus Christ kundi Jesus the Christ. Amo na siya sa Greek gid sa iyang pagkilala sa kay Jesus Christ. Kaya ang inumdum mo naton po nga ang sa panahon ni Jesus Christ bisan sa panahon ni Pablo ambot sanon naglain ang ilang pagbuhimo sa pangalan. Way na sila apelyido mo sa Bible. Walay apelyido. Pero aton karon niya ang aton pangalan gasulubra. May ara tatlo, wala labot sa middle name o labot sa middle name apat, isa may 5 pa. Na, pag gusto lang mo. Pero sa ila sa una, isa lang ang ilang pangalan. So kung mag-identify na sila nga para makilalaan nila kung sino magina, kaya siyempre gapalarias po ang ilang pangalan. Kaya kung sino to ang daw natawag mo lang nga daw sikat o unsa ba nga sa ilang pamilya, amo na ilang ginapangalan sa sunod. So mabalaan na magkuon nga para sabi kay Pedro. Si Pedro nga mangisda. Ti kung may Pedro man nga mangisda, magkuon na po na nga si Pedro nga mangisda nga taga Galilea. O kung atong itawag nila si Pedro nga Simon o kung Simon ano tong isa gani Cephas. Nga na muna pangalan ni Pedro, Simon Peter Cephas. Kaya ang Cephas Aramaic, ang Pedro Petros sa Greek, ang Simon Hebrew. Amo na iyang pangalan. Gapasan lang silinga. Si Juan nga si Jan. Amot ano pa na ibang nga tribo nga tawag na. Amo na ilang pagkilala, ginatagaan nila sang dugang bata ni si na mo na. So amo na ilang pagkilala sa unang panahon. Kay wala sila apelyido. So tipid pa sila sa ilang pangalan. Okay. So, ang kinaiya sang Diyos nagapadayag sa 3 ka persona o kon individuality o kon lain nga isa sa pagka-Diyos nga Diyos nga Amay, Diyos nga Anak, kag Diyos balaan nga Espiritu. Si Jesus Christ actually, siyempre ang Jesus Christ,
Dira na lang na naggawa sa iyang pangalan sa New Testament. Kay nagpakatawo na mo ang ikaduha nga persona sa pagka-Dios. Pero sa iyang pagka-Dios, ara na siya sang una pa nga panahon sa daan nga katipan. Pero hindi mo makita ang ngalan nga Hesus o kung Iso tungod kay ang sa daan nga katipan nga mga pamulong is Hebrews kag mga Chaldeans. So walay ngalan dito nga Iso kay wala pa may pulo nga Greek. Tanaw naton sa Isaiah 48:12 to 13. 12. Isaiah 48:12. Dre para makita. Pero kung may Bible mo, abre lang ninyo. Okay. So, diri man makita gyapon ang pulo nga Jacob kag o Jacob and Israel. Dili siya kwan. Hindi siya kanang Judah, Jacob. 48:12. Ang Ginoo niyon, pumati ka nato o Israel. Ikaw katawahan nga akong gitawag, ako mao ang Diyos sang sinugdan mo ulo ang katapusan. Okay. Ginatanaw po na ako ng Jacob ba? Tama day. Kaysa imo da ginabadbad, Israel lang no? Israel lang, walay Jacob. Dira sa imo, Jacob walay Israel? Jacob kag Israel. Dira sa imo sa Jacob gyapon kang Israel. Now, so kung kinanya dito is Israel lang, butching ganun dire nga si Jacob amo si Israel. Kay hinunom nato nga pakig-away sa Dios sa kay Jacob, ginpangalanan siya nga Israel. Kaya tingala gani ko dapat kung duwa ni siya ka nasod, dapat si Judah na dire kag si Israel. Pero kay Jacob man kag tapos gibutangan pagit Israel. Kay si Jacob amo si Israel. So ang siling niya, listen to me. Ang naghahambal sini nga pamati sa akon, amo ni ang ikaduha nga persona sa pagka-Dios sa aton pa sa iyang pagkat amo ni si Jesus Christ sa New Testament. Kay nga aman, I am He. Kag ano gani ang pagkilala kay Jesus Christ diri sa New Testament? Alpha siya kag Omega, the first and the last. Sa aton pa yara na siya sang una pa sa daan nga katipan. Amo na ang ginagamit niya pirmi ang mga pamulong ang ara sa daan nga katipan para sa pagpakilala nga yara na siya sang siya Dios pa. Nga wala pa siya nagpakatabo para sa pagtubos ang aton mga sala. Hindi man pwede ang Diyos magtubos siya ang magtubos ang aton mga sala. Ang tao man dapat mismo sa iyang kagalingon ang magtubos sa iyang mga sala. Abo na nga ang ikaduha nga persona sa pagka-Diyos nagpakatao para siya ang magtubos ang aton mga sala. Siya ang magbayad sa aton mga sala. Kaya hindi siya nagapadayag sa bugna, Revelation 1:8. Tanan natin sa Revelation 1:8. Karon na Revelation 1:8. Tanan sa nato sa Revelation 1:8. Ako ang Alpha ug ang Omega, nag-ingon ang Ginoong Diyos nga labing gaghanan, ang Diyos karon nga ito ang So siya ang una, the first, kag ang katapusan, kag amo man ang Alpha kag Omega. So siya ang sinugdan kag siya ang katapusan. Pero kung magsaling kita nga may ara gani isang Alpha o kon letter A, why na sa mag-una dira? Siya gid ang sinugdan. Why sa may nag-una sa iya? Siya ang sinugdan. Kag siya pud ang
katapusan. Halimbawa po sa 17. Among gyapon, bugna 1:17. Sa pagkakita ko niya, tumba ko sa iyang tulan, papakayo niya, ipatiyon niya, kanako ang tuon niya kamot o niyon siya. Kaya padlok ako ang sinugdan na ay ang katapusan. Okay, among gyapon ang ginhambal niya diri sa kani diri sa Isaiah 48. Siya amo na yung ginambal. So yara na si Jesus Christ ang una pa nga panahon. Wario, I am the first 48:12 ara gyapon o amo na atong gay nagibasa. Ara po sa Isaiah 44:6. Ara gyapon sa Isaiah 41:4. So may mga references kita diri. So bisan di na lang to sa piyak nga bahin. Okay? Dadrita sa 16, Isaiah 48:16. Isaiah 48:16. Isaiah 48:16. Yan daw. 16. Do kanako og pamati pagpagayon sa sinugdan wala ako maglipod-lipod pagsugti kaniyo sa pagkahitabo ni dito na ako. Okay. Ginambal niya ni sa mga Israelites. So, sige. Bakit niyo ang aron ng Ginoong Diyos igatag ka na po gahom og nagsugo ka na po. Okay. So, ang Ginoong Diyos mo ng God the Father, ginano daw? Ginpadala? Has sent me. Diyos naghatag ka na po gahom og nagsugo ka na po. Nagsugo? Babal. Alam mo na lisod ba? Be, sa imo sabi? Oh, 48:16. Isaiah. Amo na kinabantay naton ang pagbadbad eh. Palapit kamo sa akon, pamatiin ninyo ini. Bukod sa kamunuan, wala ako magpamulong sa tabo. Bukod sang una nga tion, didto ako kagkaron ang Ginoong Dios Oh, God the Father. padala sa akon kag sang iya espiritu. Okay. Ang ikaduwa nga persona sa pagka-Diyos, na tawag nga pre-incarnate Christ, kay Diyos pa siya, nagpadala, amo na nga ikaduwa nga persona sa pagka-Diyos, nagpakatawo, diri sa ibabaw sa kalibutan. So, ginpadala sa Diyos nga may kag sang balaan nga espiritu. Now, ginatanaw nato ni halimbawa sa isa dira nga Bible kag sa isa. Ginatanaw na isang comparative studies. So, kung ano ang mga pagbadbad kay ang iban nga Bible kundi nimo na kuan ka nang mamatikdan nga sa pag nga nasit ang imuhang pagkilala sa Dios o kun imong theology. Wala gapalayo sa iyang botsing ganon. Gapalayo siya sa kumasilinta sa kamatuoran. Gapalayo na siya. Wala kita nagapuwili diri siyang bersikulo kundi kung ano ang paghanay niya. So ginpadala ang ikaduwa nga persona sa pagka-Dios, sang Dios nga amay kag sambalaan nga espiritu. Amo na nga nagpakatao siya. Makita nimo sa John chapter 1. And the word became flesh. Kay ginpadala sa sang Dios nga amay kag sang balaang nga espiritu. Kay amo na ning decree mo nga subong nga ang Dios nga amay amo ang author of the plan, si Jesus ang ikaduwa nga persona sa pagka-Dios, amo ang executor, amo na ang ginpadala siya. Kag ang God the Holy Spirit amo ang naga pamatuod. Amo na nga dapat mahibalaan naton maintindihan ang
ang aton nga pagtuluhan. Kung ano ang pagkilala mo sa imo nga Dios. Angay gid, or else wala kay Dios. Dapat kilalahon mo gid kag wala siling bala nga paano mo makilala nga ang pagtulunan is mali kung may ara ka sang kamaturan. Okay, so amo na gitan-on natong gaina ang Matthew 28:19. Go therefore, ang tinunod ni as ye go, make disciples of all the nations, baptizing in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Singular pero plural siya kay na separated. May separation diri tungod sa definite article nga da, kag singular siya tungod kay isa sila ka kinaiya. Isa lang sila sa pagka-Dios. Amo nang name diri sa ilang pagka-Dios, isa lang sila. Tungod kay isa sila ka ang ilang kinaiya. So ang ilang pagkaisa tungod sa ilang kinaiya. One in essence. Ari itong ginhambal naton kainanan. Acts 17:29. Acts 17:29. Kaya mga anak ko kita sa Diyos, dili nato una-una unya ang Diyos sama sa nagdagway sa larawan ng bulawan o kata o bato nga gikulit kinauli sa kahanas sa tao. So hindi mo siya makumpara sa mangga o kung itlog. Ang Diyos, no? Hindi. Kaya ang Diyos unique gina saya. Diyos gid saya. God is God. Hindi mo siya may sama sa mga butang. Di ko mo siling ka nga itlog. Tatlo ba na siya kabayan ng itlog? Hindi siya anak sa Diyos, kung mailong sa itlog Kag sa isa ka butang, pag ikumparar mo siya sa butang sa kalibutan, mahimo na siya nga may limitasyon. Hinumdum na to nga ang Diyos is omnipresence, wala siya limit. Sa ginatawag nga immanence kag transcendence nga dili siya mahold o kung di siya malukop sa isa ka bagay, sa isa ka butang. Pero sakop niya ang tanan. Pero hindi siya masakop sa ang tanan. So unlimited siya, timeless. Wala siya boundary, wala. Hindi mo siya makumparar. Sa itlog daan, pila kabayan ang itlog? 4. Kaya ni sa Biblia, yung pastor nga, kung kayo mga anak mo kita sa Diyos, manay nga, hindi na ito una-una nga, ang Diyos, ang asa, nagbuhay sa larawan, o bulawan o plata, o bato nga, gikulit yung isa, kahanas sa tao. Sabi ko, hindi kita mga una. Hindi. Itong para kita sa Diyos. Oh. Kaya kita yan, may limitasyon ta. Bukabularyo ta, limitado. Hindi siya, wala. Diyos siya mo. Gamhanan, gid siya. Hindi mo siya matagal limitasyon. Amo ng Diyos. Pero, kung isa sa ginatawag mo lang nga dahitin, no? Pero kung kapangita ka sa sang kamaturan, truth seeker ka, ginapadayag na sa Diyos sa imo. Nga una sa tanan, ang kaluwasan, gid kag sa Kristoano nga pagtubo. Pras ng pulong nga predestined. Walay pulong na nga predestined nga ipa-impyerno niya ang tao. Wala. Sa ginatawag nga eleksyon nga ginpili niya ang isa ni katao pa impyerno, ang isa pa langit. No, hindi. Ang pulong nga predestination sa Bible para na sa mga magtotoo. Na-address lang na sa believers nga mag-mature. We are predestined to be like Christ. Maturity. Hindi nga pilion sa Diyos ang isa katao nga mapa-impyerno. No, hindi. Pas na karon ning halimbawa nga ang Diyos wala nagapabaya, nga subong nga siya is omniscience, no? Nga kung may ara sang magtotoo, mag-believe nga sa kaluwasan nga si Jesus Christ is God, equal to God the Father, nga kag siya
ginbayran niya atong mga sala, namatay siya sa unod kag nabanhaw, tapos nagkayip siya sa langit 40 days after, kag yara sa tuwang kamot sa Dios nga Amay, nan pangitaong gina sa San Dios kag makaagom sang kaluwasan nga sa pagtuo sa kay Jesus Christ. Pras kay kwan, kung tanaw nato ang senaryo sa nabalaan akong kay Abraham, pagano mo na si Abraham? Sa iya nga panahon wala sang magtotoo. Kaya lang sa pagpamangkot niya halimbawa nga may ara gid nagtuga sining mga panganod, may nagtuga gid sang hangin, hindi halin di sa electric fan. Ining hangin nga aton oxygen nan nagpadayag ang Dios sa iya. Tanawan ni sa Roma 1:20. Roma 1:20. Sige, paliw basa. Usisa. Sukad na buhat. 1:20. Unang 20. Oh. Sukad na buhat sa Dios ang kalibutan tinaw kayo nga nakita diha sa mga butang nga iwas sa Dios ang iyang dili makita nga mga pinaiya nga mao ang iyang gahom nga walay katapusan ug ang iyang pagkadiyos. Busa wala na sila ikapa nga karungan. Mo lang na. Wala ni ikaduwa nga bahin be kay Susa be. Ang di makita nga mga pagkahimpit niya nga amo ang iya walay katapusan nga gahom kag pagka-Dios. Utob sa pagtuga sang kalibutan nga Meron ba? hantok sing Ata. maathag sa mga butang nga nahimo gani wala sila sing Ikaw pa malibad? balibad Karungan. balibad na balibad Okay. So but nga nun sini nga sa kinaiya san Dios sa iyang gahom, amo ni nga walay definite article kay isa lang na sila tanan. Had been clearly seen, makita nga kag maintindihan gid sa mabutang nga iyang ginhimo sa iyang gintuga. So kung may ara isa ka tawo halimbawa dito sa putok-putokan sang bukid, mga uncivilized nga makakuon lang nga may naghimo sining lupa o kon sang mga panganod o kon sang hangin may ara sini nga naghimo, may manunuga nan ang Dios magpadayag gina nga sa nga may ara sang misyonary o kun sa anuman nga pamagi nga inang tao makaagom sang kaluwasan pinagi sa pagtuo kay Jesus Christ. Pangitaon o kun ipadayagan gid sa Dios. Kay sa mga unbelievers nga kanang hindi sila nagapangita gid sang kaluwasan, wala sila sang pagtalupangod sa Dios nga pag-abot sa Great White Throne Judgment, wala gid sila sang may ikarason, wala kay wala sila nagapangita sa kamatuoran o kon sang Dios o kon sang kaluwasan pinagi sa pagtuo kay Jesus Christ. Amo nga bisan ari ka pa diri, civilized ka pa, naa ka sa city. Pero kung hindi ka truth seeker, hindi ka mapadayagan kay ang Diyos kay balo na sang tanan mo kung sino ang magtuo kag sino ang hindi magtuo. So hindi na garantiya nga kung diri ka magtutuo ka, diri ka sa syudad kag kung dito ka sa bukid hindi ka magtutuo. O kung sa bukid ka magtutuo ka, kung sa syudad ka hindi ka magtutuo.
No, hindi. Bisan diin ka pang lugar, civilized o kung uncivilized, tungod kay ang Diyos is omniscience, nabalaan niya kung sino ang magtuo. Ang magtuo mo na iyang ginapangita mo. Hindi nga kung bright ka, luwas ka. Kung mango ka, hindi ka luwas. O kung mango ka sa kaluoy sa Diyos, maluwas ka. Kung bright ka, hindi ka maluwas. O kung mayaman ka, luwas ka. O kung pobre ka, hindi ka luwas. O kung pobre ka, luwas ka. O kung mayaman ka, hindi ka luwas. Pero kung tanaw nimo ang pobre, pag hindi siya magtotoo, samot na gid, antos gyapon siya. Tubtob sa ulay, katapusan. Isa katanaw ko sa mga makatanaw ko kuan nga mga pelikula nga mga tribal, sus kaluoy kayo. Pero sa ilang pagtuluhan, hupot kayo sila. Pero luoy kayo, dapat unta dito sila kay Jesus Christ para sa kaluwasan. Pero mao ni, pagabot sa Great White Throne Judgment, wala gid siyang bisan isa nga tawo. Dahitin man siya o kung hindi, nga makapamalibad sa Dios. Nga halimbawa karon makasiling nga ato sa putok-putokan sa bukid, uncivilized makakuon nga Ginoo, wala man abid ri missionary nga nagadto, o kung wala man abid ri television, wala kami radyo, wala gid, walay Bible. No, hindi. Kay nakita man sa Dios as omniscience nga hindi gid siya magtuo bisan paano pa. Puro luoy po ni mga tao, hupot kayo sila sa pagtuo sa ilang reliyon. Pero pag-abot sa katapusan nga adlaw, hindi luwas. Amo nang kaluluoy. Sayang ang ilang pagkadto permi simbahan, sige basa Bible, sige. Pero pag-abot sa ulay nga adlaw, walay kasiguraduhan. Hindi amo nang ang Dios. Amo nang ginapadayag na niyang kamaturan bahin sa kaluwasan nga ginhimo ni Jesus Christ nga siya ang nagbayad sa aton mga sala. Sayang. So ang tanan nga kinaiya sang Dios, no, ginatawag nga the triune God, ara sa nag-iusa sila ara sa kinaiya. So nag-unite sila. These characteristics are what unite the three as one God. So amo tong nagtuon kita sang the essence of God. Okay? So diri lang tangabahin kaysa sunod nato nga pagtulunan, tun-an naton ning pakig-away naton. No? Namo pa ta pagtulunan. The arena, the souls of men. Ngayon nung nato nga kita mga sundalo ni Kristo. So nagtuon man kita sa ginatawag nga the armor of God. No, ang una sina amo tong bakos ng kamatuoran. Ang katapusan sina espada gyapon sang kamatuoran. Te magpray ta. Sige, let's pray. Sa imo blang ngamay, salamat kayo sa higayong ginatag nimo sa amon sa pagtuon sa diin Ginoo para sa kapagunan Ginoo sa kasiguraduhan nga dabos tanan gid sa pagkilala dira sa imo as God the Elohim. Gani salamat sa mga pagtulon na as how God the Holy Spirit teaches us nga nakahatag sang kapsayan sa amon kaugalingon nga the truth shall set us free. Dapat may ara gid sang pagtulunan nga we have the mind of Christ. Gani salamat sa teaching ministry kang confirmation of God the Holy Spirit. Kag bisig Ginoo sa mga pag-intindi sa imong espirituhanon nga mabutang. Gani sa imo ginapasalamatan tanan sa imong grasya sa imong pamagi. Sa ngalan ni Jesus Christ. Amen.